habang si Sandro Marcos ay parang antok na antok. Ito mga sinabi ni BP Sara, patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM. Wala panay BP Sara na to eh. Habang kayong lahat ay busy sa anti-dynasty law na pipigilan si BP Sara na tumakbo, ayan na, nagdeklara na. Sino makakapigil dyan? Uy, si For the Views lang. Humarap na po si Jack Argota. Argota ba to si Jack? Dito po sa NBI. Yan. Aminado si Jack Argota na peke ang medical certificate. Grabe no. Aminado agad. Breaking news sa lahat. Tatakbo sa presidente si BP Sara. Lahat ng mga nagsisikap. Wala pong ibang laman kundi BP Sara. Boss, ano kaya ang dahilan at napaaga ang pagdeklara ng pagtakbo ni BP Sara? Obvious naman po, para mapigilan po yung mga panggigipit sa mga Duterte. 3 po yung nakasalang na impeachment, 2 yung nakasalang na kaso sa ombudsman. Ngayon, lahat po yan, mababasura na po yan lahat dahil sa pagdeklara lang ni BP Sara. Kasi hindi mo na naisin na yung future president ay makatalo mo agad. Kasi habang buhay yan, once na pumirma ka dyan sa impeachment ni BP Sara, di nila alam eh. Diba? Kakalkalin yung mga nakaw nila. Yung mga kupit lang, baka magbaliktaran na yun ngayon. BP Sara, nangupit lang ako ha. Unahin mo na yung mga bilyon na ninakaw. Akala ko ako lang masaya dahil tatakbong presidente sa 2028. Ikaw naman, Lolita Lacson. Ba't mo naman naisip na ikaw lang masaya? Boss Bad, sana si Pulong at Baste naman ang magdeklara for higher position. Sigurado po yan. Sana tumakbo na silang Senado. Paubayanan nila sa ibang Duterte, yung pagpapatakbo sa Davao. Boss Buds, yan. Napaagang announcement ni BP, gusto ko yung sinabi niyang nagsisi siya sa pagtulong kay Bongbong Marcos. Correct. Yan po, pag-assure niya na hindi tayo iniwan. Pag-assure niya na meron siyang, yan po leader, di ba? Meron kang sense of pananagutan. Pananagutan mo sa tao, ikaw, malaki po ang ginampanan ng kanyang endorsement. Para manalo si BBM na naging kapahamakan po ng buong Pilipinas. So may pananagutan po siyang itama yung pagkakamali na yun. Breaking news, Risa. Tatakbo din pero si Lenny ang endorse ng Pinglaw. Kawawa ka naman, Risa. Gustong-gusto mo. Paano yan pag hindi ka pinatakbo na presidente? Paano yan kung si Lenny pa rin? Sir Bads, tama lang na walang questions, answers sa media kanina para mabitin sila. Okay yun. Alam nyo, ang galing nung ginawa ni BP Sara. Okay yun kasi mambabalatuba na naman yung mga media na yan. Tama lang yun. Nagdeklara siya, tapos na. Tatay Badong, visit na naman si Bukbok. Idepensa si Bangag. Breaking news, Risa, tatakbo din. Tatay Badong, ang tanong, kung politiko ka, hindi ka pa ba tatalon kung may dumating na malaking barko at papalubog na ang bangka mo? Correct. Di ba? Tatalon ka na. Israel Silvestre, tumalima tayo sa tawag ng agila para sa kinabukasan ng Pilipinas. Tindi, para kang dilaw na dilaw yan. Tumalima tayo sa tawag ng agila.
In time po sa Ash Wednesday, God bless us all. Ash Wednesday ba ngayon? Ash Wednesday pala. Makahanap nga na uling. Makasib ba nga ng makapagpalagay tayo ng Ash Wednesday? Duterte pa rin ang Pilipinas, gustuhin man nila o hindi, pero Duterte pa rin. Boss Baz, ano sa Pilipino, ano sa tingin mo sa impeachment ni BP, pupush pa kaya niya ng mga congressman? Hindi na nga po, yan nga po yung main idea natin dito eh. Yan po ang unang mapipigilan. Yan po ang unang niligtas ni BP Sara. Oy, congratulations nga pala kay Alexandra Ayala. Nananalo po. Ang tinalo niya, world number 8. Rank number 8 sa mundo. Tindi. Congratulations. Pasok na siya sa quarterfinals. Ang ganda ng laban. 20 anyos, batang-bata. Si Alex Ayala. Malayo pa mararating niyang bata na yan. At ang maganda dyan, yung mga deal niya, sa Nike at saka dun sa Raketa, ang mahal pala ng mga deal niya riyan. Napapabalita, malaki. Malaki yung deal niya sa Nike. Kaya congratulations, Alex Ayala. Yan po, ganyan po ang exposure, laban ng laban. Kaya pag yung mga may atleta po tayo, dapat po world class yung mga nakakalaban nila. Talagang para mahasa. Kasi kung dito lang sa Pilipinas, tignan mo nga yung mga PBA player natin. No? Excited na ba lahat? Excited na si Jenny Bumagat. Si Maro, Boss Buzz, good morning. Kahit ganadong-ganado at masaya si Tatay Badong, pwede pa din kayo magpakape. Solid Duterte all the way. Yan. Magbuo na po kayo ng mga grupo, sumama na kayo sa mga grupo ng mga Duterte, na mga for presidency. Suotin mo na yung t-shirt mong isda. Wala po ako nun, hindi ako nagkaroon nun. Yung mga nagkaroon po ng t-shirt na isda, Inday Sara Duterte ako. Yun po yung mga loyalista. Kinakabahan na yung mga pipirma sa impeachment. Doon natin malalaman na matalino talaga si BP Sara. Ang galing, no? Ang galing po siya, nakakabilib talaga. Yung wala nakakaalam ng lahat, biglang mag-announce. Kanina kinakabahan din ako eh. Kasi ano i-announce ni BP Sara? Mananahimik na lang yung mga Duterte. Hindi na sila makikialam. Doon na lang sila sa Davao. Magre-resign siya sa SBP. Yun yung tumatakbo sa utak ko eh. Wag naman. Sabi ko, wag naman. Ang dami na namin pinuhunan. Dami na namin pinuhunan na galit. Ang dami na nating pinuhunan na, alam niyo yun, pagod para sa kasusuporta. Watching from Singapore, Andre Gueco. Yan. Doon natin malalaman na matalino talaga si BP Sara. Correct na correct. Good strategy, BP yan. Opo, ang arte mo, Father Flavi. Sana 2028. Hindi na makatulog niyan mga kawatan sa pagde-declare ni BP Sara. Aray ko. Kanya-kanyang tago. Kanya-kanyang tago. Kanya-kanya ng labas ng yaman ng mga yan. Sir Buds, parinig ba yan sa mga congressman? Hindi lang po. Talagang pag-ako to na responsibilidad sa Pilipinas. Kasi, di ba? Parang feeling ng mga Pilipino, kaya yung mga bumoto kay BBM dahil kay BP Sara, syempre, sisisi natin, may sisi tayo ng konti. Yan, pilang pagbawi po, no? Yan yung sense of responsibility niya sa mga naipahamak. Hindi lang po parinig yan. Talagang yan ay hustisya. Hustisya po para sa mga bibigyan niya na hustisya yung mga bumoto kay BBM dahil sa kanya. Boss Bad, sa palagay mo may emergency meeting sa Malacanang now? Kahit naman mag-emergency meeting sila.
Wala rin naman sino magtatawag na emergency meeting, si Ralph Recto. Ang iniisip ni Recto, ano pang taksang isasampa ko rito? Ano pang pondo yung kukunin namin? Pondo, pondo, pondo. Wala na silang pakialam sa bansa eh. Palagay mo wala pang natatalong Duterte sa eleksyon, ma-local man o national. Correct. Boss Baz, laban tayo, BP Sara Duterte kami. Senior na ako. Umpisahan ko na ang naudlot kong kampanya BP Sara Duterte for President. Laban tayo. Huling baraha ko na ngayon dahil senior na ako. Huwag na mahuling baraha. Aabot ka pa kay Katie. Tiwala lang, Jose Astudillo. Ba? Astudillo, pelikula ni ano yan ni FPJ meron ako niyang isda. Nako, 100% may emergency meeting si Chucky Cleriring sa Malacanang. Kinatakutan, baka gurgurin si BP. Wag po tayo mag-isip na negative. Laban lang. Likes, wala pa yan. Meron na ako. Nako, kinatatakutan baka gurgurin. Nanganganib na yung impeachment. Wala na po yun. Burado na yan, impeachment na yan. Ang tapang lang nila yan. Boss Buds, yo. Masaya tayong mga DDS. Akala ko yung topic ni BP Sara ay tungkol sa ICC. Mali ako. Sino gusto mo mag-vice ni Inday? Kung sino po ang gusto ni Inday, lahat po sa akin okay yan. Kung ako masusunod, di ako na vice president. Huwag niyo na akong tanungin. Go, 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 Sara. Good morning, Boss Baz. Duterte pa rin hanggang dulo. Pa-shoutout watching from Tondo, Manila. Tatay Badong, baka bukas biglang magpalit na din ng Senate President. Yan. Wala na tayong wala na tayong inaasahan sa Senado. Dito na tayo sa Presidente. Kinakabahan na mga loyalista, pati Dilawan Pink. Lahat po ngayon yung buong lineup natin ang iboto. Wag na kayo yung ito sikat to, ito. Good news, President Sara Duterte. Ready na, green. Shirts ko plus Nike shoes. Yan. Consistent talaga ang mga salita ni BP dahil sinabi niya noon na sa unang quarter ng 2026 siya mag-announce ng pagtakbo sa presidente. Honest. Sinabi niya ba first quarter? Kala ko mga fourth quarter eh. Si Suarez napakatahimik. Buhay pa ba, boss? Sino ba si Suarez? Si Congressman Suarez. Nakikita na natin ang pag-asa, proud to be Pinoy again. Argo si Robin. Protection din ni BP yan. Maaga pang pag nag-announce. Correct. Protection niya po sa mga panggigipit. Magsama-sama na silang kalaban si BP Sara sa 8%. Hanggang 8% na lang sila. Huwag i-renew passport ng mga kawatan para di makatakas. Si Cayetano ang dapat maging vice. Go, 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 Inday. Alam niyo po, huwag niyo nang problemahin po yung vice president. Kasi pag nag-isip po kayo na nag-isip ng vice president at iba po yung vice ni Inday, magagalit kayo? Hayaan niyo na po si Inday Sara. Maganda po yung katandem niya yung manalo. Sir Kablog, taob kay Alex Ayala ang Italianang si Paulini na number 8. Number 8 po yun, hindi po number 5. Good noon sa lahat, Sir Buds, watching from Hong Kong. Once the BP Sara said, syukran, it's official. Ngayon pa lang, mag-ipon na ako ng mga sako para pagtatatakan ng Inday Sara for President. Dapat yan. Duterte para masaya. Di ba, no?
Sa kanya pupunta si Trilling, baka naghahanap na ng bansang kakanlong sa kanya. Boss Bats, breaking news na mild stroke ng Congress at Senate. Half paralyzed, wag naman sana silang ma-heart attack. Heart attack sila ngayon. Romantic moon. Last quarter sabi niya. Ayun, alam ko nga last quarter eh. Sabi niya po noon. Iyan ang gusto ko si Badong kasi alam ko ng solid yan. Straight na yan all the way from local to national. Duterte na. Yes. Tuloy na si BP. Ikaw talaga ang nakatadhana ng Pinas para lumigaya na ang Pilipinas. Yes na yes. Kita niyo naman. Yes na yes kay Alvarez. Kay Alvarez. Yung press ko ni BP kanina parang yung movie ni Iron Man nung nagpakilala si Tony Stark na siya si Iron Man sabay alis sa podium. Ganun ba? Hindi ko na matandaan eh. Boss Badong, ang tuwa ko na mag-announce si BP Sara. 1 linggo na akong di halos makatulog dahil baka hindi siya tatakbo kasi pag hindi siya tatakbo, ako lang ang tatakbo. Gagayahin ko si Tatay D. Iyon. Saan ka naman tatakbo? Sang oval ka naman balak mong tumakbo? Wala na sila masisira kay BP Sara. Binato na nila lahat. Correct. Year of the Horse, si BP Sara. Year niya ito. Talaga? Year of the Horse pala siya. May matitira pa ba tayong pera hanggang 2028? Alam mo, Nolito Gregorio, okay lang yan. Maraming papasok na investors. Yung China, talagang nakaabang na yan para, syempre, di ba? Kinakailangan niya na buhusan tayo ng na investment kasi ganit parang magiging tayo eh, magiging showcase nila tayo eh. Ganito ang mangyayari pag kinaibigan nyo ang China, uunlad kayo. Mga tipong ganun ba yan? Tapos, syempre mga foreign investors, lalo na po yung pera-pera lang ang habol. Yung mga foreign investors na mga mukhang pera lang, sasamantalahin nila yan. Lalo na yung galing sa bagsak. Kasi mababa stocks, ganun yan eh. Kung bagsak tayo, mababa ng stocks natin. Makabili nga mamaya pagkatao. Pulong for senator. Baka pati si Abante bumaliktad na rin. Magandang tanghali po, Sir Bads. Yan. Masayang masaya ako kasi liliwanag na ang Pilipinas. Good news ang announcement ni BP Inday. May natitira pa ba tayong pera? Ayan. Huwag kayong mag-alala, magkakapera tayo.